Hindi ka nga nagbabago mula noon hanggang ngayon, O Diyos. Patuloy, O Lord, na Ikaw mo ang Diyos sa lahat ng oras ng aming buhay. Nariyan ka, Panginoon, sa panahon na kailangan ka namin, O God. Kaya patuloy, Lord, maghari ka sa bawat isa sa amin. At Ikaw nga po ang maitaas namin sa umaga ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ka, O Diyos. This morning, di ba? And we are here to celebrate the goodness of God. Amen. Kaya ngayon, ihanda po natin ang ating mga puso. Ang ating mga sisidlan ng sagayon tayo ay mapuno. Amen? Ito ang tunay natin pagkain ngayong umaga rito. Kaya ihanda natin at palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay ng ating mahal na pastora, si Pastora Arlene Molina. Ayan po.
Grabe, palakpakan po natin. Minsan pa, ang presensya ng Panginoon. Come on, louder, louder. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you here this morning. We recognize you, we want you, we honor you. Lord, mahal ka namin, Panginoon, and we are here to love you more, Father. I declare and release that blessing upon everyone that are here, God, have given their time, Lord, to just receive from you and just love you this morning, Father. Thank you for your presence. Have your way, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in our hearts. You are welcome in our lives. We praise you and we honor you in Jesus' name. Amen! Bago po kayo maupo, kamayan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, magandang umaga sa'yo. Magandang po sa umaga. Alright, maupo na po kayo. And we are so joyful and delighted to join you this morning. Are you happy to be here? Amen. Lahat na masaya, pumalakpak sa Panginoon. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga first-timers. Maraming salamat po sa pagpa-unlock ninyo ngayong umaga. We are just so happy and blessed to have fellowship with you all today. It's always a joy. Lagi po natin yung tandaan, bago po magsimula ang inyong linggo, ibigay niyo po ang linggo sa Panginoon. Amen? Yung po Sunday, yung po pinakaunang araw sa linggo. Pagka po binigay natin sa Panginoon yung pinakauna, ang lahat ng araw ay mabibless na. Sino po dito gusto bless ang buong linggo mo? Yes! Dahil yan ibinigay mo sa Panginoon. Na andito na po tayo sa buwan ng Marso. Every month, meron po tayong series na sinusundan. Okay? So, ang ating series for the month of March ay Taking a Leap. Everybody say, Taking a Leap. Taking a leap. Yes. Okay? So, sa Tagalog po niyan, leap means lundag, lukso. Amen? So, marami po tayong lulundagan. Amen ba? Amen? Marami tayong iiwanan. Iiwanan na naman. Ano naman kaya itong mga iiwanan? Okay, ating basahin sa Matthew chapter 14 verses 30 to 33. Ito po yung theme verse natin sa buong buwan. Okay, kung meron po kayong Biblia, lahat ng mga Biblia yata ngayon, nandito na ako. Okay, electronic Bible, kung meron po kayo, sundan niyo po ako. Pwede niyo po basahin dito, sabi niya, but when he looked around at the high waves, he was terrified and began to sink. Okay, as per background po sa story na ito po yung experience ni Peter. Na nakita nila na si Jesus ay naglalakad sa tubig. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw talaga yan, palakarin mo din ako. Ano sabi ng Panginoon? Alin ka? Naglakad na si Pedro. Aba, lumuta nga siya. Pero, ito yung sabi ng verse 30, nung makita niya na ang mga alon na malalaki, ayan, nagsimula na siyang lumubog. Sabi niya, save me, Lord! He shouted. Instantly, Jesus reached out his hand and rescued him. Sabi ng Lord sa kanya, oh man of little faith, why did you doubt me? And when they had climbed back into the boat, the wind stopped. Everybody say, stopped. Stop. The others sat there awestruck. You really are the Son of God, they exclaimed. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Alam niyo po itong scenario ito po yung pinaka-defining moment sa buhay ni Pedro. Kasi naranasan niya talaga first hand Hindi niya lang tinignan si Lord na naglalakad na lumutang sa tubig. Siya talaga naranasan niya, lumutang din siya sa tubig. Pero, di ba sino pa dito yung naka-experience ng answered prayer? Naranasan mo nang may answered prayer. Taas nga kamay. O, di ba? Pero hindi naman kasi no ibig sabihin na naranasan mo nang may isang answered prayer. Habang buhay, hindi ka na talaga nagdududa, hindi ka na talaga nag-aalinlangan. Hindi naman, di ba? Every time na meron ka pinagdadaanan, meron talagang doubt palagi dyan. For example, meron kang sakit, tapos naniniwala ka talaga pagagalingin ka ng Panginoon, hindi na ako magkakasakit. Pero masakit pa rin ang tiyan mo Diba? Masakit pa rin ang ulo mo, masakit pa rin ang likod
likod mo, masakit pala arthritis mo. Minsan, darating sa isip mo, Lord, gagaling pa ba talaga ako? Kasi hindi naman talaga tayo perfect na nakaranas tayo ng isang answered prayer. Yun na lahat-lahat, hindi ka na magda-doubt. Mas maraming ang doubt kaysa faith eh. Tama? Si Peter nga, naglakad na nga siya. Yun na naglalakad sa tubig. Pero nakita niyo yung alon, palaki ng palaki. Nako, naisip siguro ni Pedro, kung sabi sa'yo pa, Lord, layo ka, panin mo, Lord, maunlod di ko Pero si Peter, di ba, ang nakaayos kay Peter kasi, kahit na lumubog na siya, alam niya anong gagawin. Tayo ba, maglulubog tayo sa buhay, alam pa rin natin ano ang gagawin? Amen. Ano pala dapat ang gawin? Pag kahit na alam mo palubog na talaga, galit na sa'yo yung inutangan mo, wag dapat alam mo talaga anong gagawin. Ano dapat gawin? Huwag mangutang sa iba. Para ibang bayan, hindi po yan ang solusyon. Ano ang solusyon? Katulad ni Peter, kahit palubog na si Peter, siguro dito na yun, no? Pero alam ni Peter ano gagawin. Ano ginawa niya? Lord! Ay, tumawag pa rin. Wag mo na itaas ng kamay mo, pero dito sa atin, minsan ba nakaramdam ka na nanghihiya sa Panginoon? Amen. No? Katulad na sabi ng kata, sa lahat ng panahon. Grabe, ano? Diyos ka sa amin. Hindi talaga nagbabago yan. Pero minsan tayo, kasi, ay nako, talagang, ikaw na din ang nagsabi na, kapal talaga ng mukha ko. Diba? Alam mo nang, hindi talaga yan ang plano ng Diyos sa'yo. Sinubukan mo pa din. Alam mo, hindi yan ang direksyon na bigay ng Lord sa'yo. Sinubukan mo pa din. Tingnan mo tuloy sa dulo-dulo, diba? Pero, buti na lang, tumawag ka pa rin sa Kanya. Sinabi mo pa rin, Lord, tulungan mo ako. Meron po ako testimony sa inyo. Nung college pa po ako, yun po yung breaking ko Making at breaking ko yun Pero pinili kong ma-break. Pinili ko ang brokenness. Yun po yung time na pinento ko nga sa mga leaders. Palakpakan po natin ang mga pastoral na palakpakan sa meron po mga leaders nyo din. Pinento ko po sa kanila kagabi habang nasasakyan kami. Ito po yung time na idol ko talaga ang parents ko. Grabe ang image of marriage na dinisplay nila sa amin. Na sabi ko, pag ako nag-asawa, gagayahin ko talaga. Ganyan talaga ang gagawin ko sa asawa ko. Bigla silang naghiwalay. Diba? Nung college na ako, bigla silang naghiwalay. Sabi ng mama ko, ayan na, matanda na kayo, maintindihan niyo na ako. Hindi ko na kaya. Maghihiwalay na kami. Grabe, parang gumuho pa ang mundo sa akin. Nasa ako, sa college ako nun Mahirap ang course ko, nursing ang course ko. Tapos, yun yung time na yun wow! Gusto ko magalit, galit na yung ate ko. Gusto ko magwala, nagwala na rin yung kapatid ko. Parang wala na akong magawang outlet ba sa galit ko. So yung ginawa ko, napakatalino ko, sinira ko ang buhay ko. Diba? Ayun, nagpunta po ako sa mga maling relationships. One wrong relationship after the other. Kasi akala ko, wala naman talagang strong marriage. Yun ang sabi ko. Kaya hindi na ako maniniwala sa successful marriage. Wala naman talagang ganun. Nagrebelde na ako. Kasi gustuin ko man na lumakad sa matinong daan, pero yung sinusundan ko nawala na-discourage ako ay sinira ko yung buhay ko. One broken relationship after the other. Pag naghiwalay kami ng isang relasyon ko, ang solution ko, next! Sabi siya pa, mura, magdigwa pa. Diba? Pero kayo. But one brokenness after the other. Hanggang sa, ito mismo verse na to, meron tong, sa isang church doon, Victory ata yung church na yun. Sa labas ng church nila, meron yung malaking painting na si Peter, maganyan yung kamay niya, tapos si Jesus, inaabot naman yung kamay niya sa kanya. Nakita ko yun. Sabi ko, Lord, yan talaga exactly. Yan exactly ang sitwasyon ko ngayon. Kasi alam mo yung, pagod ka na sa kasalanan, pero ginagawa mo pa din.
Pagod ka na umiiyak, umihipatawad, pero umihipatawad sa Sunday, pagka Monday may masamang plano. Alam mo yun? Hanggang saan na ako sa boarding house ako, umiiyak ako sa Panginoon. Gusto kong umiyak pero yung luha hindi na lumalabas kasi alam ko may plano na naman bukas. Hanggang sa inabot ko, literally, ito yung ginawa ko. Inabot ko yung kamay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Pagod na ako sa ganitong buhay. Galit ako sa magulang ko. Pero pagod na ako sa kasalanan ko. Gusto kong maging matino ulit. Pero galit ako eh. Kaya, nagsisi ng 2 hours. Diba? Nagpakadahutan ng 2 weeks. Pero alam niyo po, totoo talaga ito eh. Pagka nag-humble down ka lang. Ulit. Hindi talaga pagkakait ng Panginoon sa'yo ang kamay niya. Oh. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Like, literally, I was like praying, pero alam ko, yung parang prayer mo, naranasan mo ba yun? Yung prayer mo parang sa kisame na lang. Hindi na lumulusot sa langit. Pero the Lord was faithful. I was so broken. I was so tired of my sin. And I said, Lord, tulungan mo naman ako. Alam niyo po, ang boarding house namin ay pang babae lang lahat. Pero meron talaga akong narinig na boses ng lalaki na hindi horror, hindi nakakatakot, comforting voice. Alam niyo, sabi ng boses, sabi niya, tell somebody. Di ba? Sabihin mo, i-confess mo, tell somebody. Eh, wala na akong somebody talagang maisip, kundi yung cell leader ko lang talaga. Pero sabi ko, ala na, pag ito ng pisal ko, wala na, pagsasabi na to, malalaman na ng buong CLC to. So pagka sinabi ko to, para lang talaga maibsan ang kabigatan ng puso ko, sasabihin ko to, pero last ko na to. Hindi na ako babalik. Kasi malalaman nilang sikreto ko eh. Diba? Talino ko talaga, no? Ayun na, nag-cell group na kami. Wala na akong maintindihan na sinabi ng cell leader ko. Talagang lahat ng iniisip ko, paano ko kaya ito sisimulan? Paano ko ito sasabihin? May filter ba ako? Kung sasabihin ko lahat, ay sasabihin ko na lang lahat. Bali, aalis naman ako eh. Alam niyo po, nang sinabi ko lahat sa leader ko, lahat talagang nakakahiya! Lahat! Sinabi ko na lahat talaga, binuhos ko na. Pagkatapos kong mag-confess, sabi niya, o tapos ka na. Yes, ma'am. Sige, mag-pray na tayo. Sabi ko, di mo ako pagalitan? Di mo ako paalisin? Sabi niya, ba't naman na magagalit to? Ba't naman ako magagalit sa'yo? Kinonfess mo na nga eh. Kasi nag-confess ka na, ibig sabihin, tapos ka na. Tapos ka na sa kasalanan yan. Di ba, nag-prophesy siya, hindi pa naman talaga ako tapos eh. May plano ako bukas. Di ba? Pero nag-prophesy siya sa akin, tapos ka na dyan. Di ba? Iiwanan mo na yan. Simula ngayon, sasamahan na kita. Magiging accountable ako sa'yo. Tatanungin kita ha. Minsan, titingnan ko yung cellphone mo. Minsan, pag saan ka pumunta, i-check kita. Wow! First time ko pong naramdaman na kanang sabi sa'yo, naakit tag-iya, bitaw? Iba talaga pag may accountable sa'yo. Alam niyo po, doon ko talaga nakita, wow, walang ni isang nakaalam. Hindi niya pinag-chismis ang story ko. She kept me. Sabi niya, dahil sinabi mo ito sa akin, malalaman lang ito ng mga tao dahil magte-testify ka. Pero hindi ito malalaman ng mga tao dahil galing sa akin. I'll be accountable with you. Alam niyo po, that was the darkest year of my life. Darkest. 2006. Darkest year of my life. Nagsimula po ako sa CLC mga 2004, 2005, pero ano pa? Alis, balik. Pero noong 2006 na yun yung darkest, but yun yung saving grace. Amen. Sa buhay ko. Tayong lahat, meron tayong ganyan. Pero kung hindi ka lulundag, hindi mo yan aalisan, walang mangyayari sa'yo. Diba? Pwede ka namang ma-attend ng church dahil part na to ng system mo. Pag Sunday church talaga. Pero pag Monday, may plano ka namang karuman-duman. Diba? So, sundan natin ngayon. Ano ba ang dapat natin gawin? Sometimes, sabi ni Lori, sometimes, you have to take a leap of faith and experience something before
its meaning becomes apparent. Alam mo, kailangan mo lang talagang lundagan ang isang bagay. There's sometimes talagang pananampalataya na lang talaga ang lakas mo kung bakit ka lulundag sa isang bagay. It's just because of faith. Bago mawala ang meaning ng isang bagay sa buhay mo, lundagan mo na. Lagay mo nga ang kamay mo dito sa puso, sabihan mo sa sarili mo, lulundag na ako. Ewan ko talaga kung ano yung kailangan lundagan mo, di ba? Pero may mga bagay dito na ipapaintindi ko sa'yo. Kasi there are greater things na inihanda ng Panginoon sa'yo. March na. Maya-maya lalabas na naman si Jose Marichan, kakanta naman yun. December na ulit, 2025 na, ang bilis ng panahon, di ba? Pero dapat mag-isip po tayo. Lalima naman natin. Huwag tayong masatisfy na wala tayong absent sa Sunday, tapos na, hindi po. Ang Sunday po ay celebration lang nating lahat sa ating relasyon sa Panginoon. Pero sa araw-araw na buhay ka, yun po yung ating responsibility na palaliman pa ang ating pagkakilala sa Kanya. Amen? At maraming bagay po ang madadamay dyan. Kasi, kung hindi mo yan lulundagan, kung hindi mo yan tatapangan, ano mangyayari sa'yo? Ganun pa rin ang mukha ng relationship mo sa Lord. Pagtanungin ka, kamusta ka sa Panginoon? Okay naman, wala akong absent sa Sunday. Praise God. Pero kahit pa wala kang absent sa Sunday, pero meron ka namang sikreto sa Monday hanggang Saturday, hindi pa din sapat yun. Amen? Ano pa itong mga bagay na gagawin natin para makalundag na tayo? Number 1, didiscuss natin itong LEAP. L-E-A-P. Okay, number 1, learn to let go. Sabihan mga katabi mo, let it go. Let it go. Diba? We have to understand that in order for us to reach somewhere, we have to live where we are at. Kung gusto mong makarating sa ibang lugar, kailangan mo iwan kung nasaan ka ngayon. Diba? Siyempre, hindi ka nakarating sa McDo kung hindi mo iniwan ang bahay mo. Amen. Alangan naman. Iwanan mo din ang McDo mamaya kasi uuwi ka eh. Diba? It's just the same thing. March na galit ka pa din. Tingnan mo nga yung katabi mo, ngitian mo lang. Sabihan mo, galit ka pa din. Diba? Eh yung galit na yan, yung December pa yan eh. Hindi mo ma-let go. Grabe, hindi ka lang naabutan ng spaghetti. Grabe naman. Diba? Hindi mo lang nakuha yung ine-expect mo. Nasaktan ka lang kasi sabi, hindi mo nga na-confirm. Diba? Pero hanggang ngayon, grabe, magkapit-bahay lang kayo, pero pag salubong kayo sa daan, parang masistip na ka. Kung meron lang ibang iwas na iiwasan mo talaga. Grabe ka naman, 3 months na ako. Ulit, pakitingnan ng katabi mo, sabihin mo, galit ka pa din? Hindi na galit. Diba? Dapat mag-learn po tayo mag-let go. Alam niyo po minsan, sa kahawak mo, lalo kong masasaktan. Diba? Sabi ng isa, sabi niya sa akin, sobrang sakit-sakit na talaga. Tapos, pero nag-hold on pa din ako, baka may pag-asa pa. Sabi ko sa kanya, tawarin mo ako ha, pero medyo rude to sasabihin ko sa'yo. Umaasa ka pa din. Yes, Pastora. Hinahawakan pa din yung pag-asa na magkakabalikan pa kayo. Yes, Pastora. And tanong, umaasa din ba siya? Baka masaya na siya sa iba. Parang natauwa siya, matingnan na ang wall niya. Ayun! Masaya na nga siya. Diba? Alam niyo po, pag hindi tayo mag-let go sa mga temporary things sa ating buhay, hindi natin ma-experience ang mga permanent. Amen?
Hindi ko alam kung nakwento ko na ba ito sa inyo. Basta nabasa ko to. Hindi ko ito makalimutan na, na illustration. Minsan, may isang bata na gustong-gusto niya yung perlas na kwintas. Hindi ma-afford ng tatay kasi napakamahal. Pero grabe, kada daan nila sa tindahan na yun, sabihin talaga ng bata, "Oy, Lord, gusto ko yan." Pero syempre yung tatay, mabait kasi ang anak. Syempre yung tatay, gusto din ng tatay na sana mabili ko yan para sa anak ko. Pero hindi niya ma-afford eh. So nag-iipon muna siya. Isang araw, baka napunta ng ano yun, Divisoria. Nakakita siya ng exactly the same. Parehong-pareho talaga, replica ng kwintas na yun. Binili ng tatay, oh. Sabi niya sa anak niya, "Anak, may nakita ko ka pareho talaga ng kwintas na gusto mo. Pero hindi ito original, nak, ha? Ano lang to? Replica lang to. Made in China lang to." Alam niyo kasi, the Lord made heaven and earth and the rest is made in China na kasi. So China lang to, anak, ha? Pero, pag-iipunan ko talaga yung kwintas mo. Sa ngayon, ito muna, grabe, sobrang saya ng bata. Kasi parang yun talaga yung original. Grabe, matulog, maligo, bisang unsa. Suot ng bata, yung kwintas. Isang araw, nakapag-ipon talaga ang tatay. Nabili niya na yung original. Tapos pumunta yung tatay sa kwarto, sabi ng tatay, "Nak, pwede ko bang hingiin na yung lumang kwintas mo, yung China, yung peke?" Naku, ayun na lang ibigay ng bata. Sabi niya, "Oh, ayan ka na naman, tay. Binigay-bigay mo, tapos babawiin mo lang naman." "Hindi po, akin to, mahal ko to." "Ah, sige. Good night na. Kinamagahan." Ayun na naman ang tatay. "Nak, pwede ka ba hingin na yung kwintas mo?" Sabi niya, "Tatay talaga nangangasar, oh. Sabi ko nga sa'yo, di ba okay na ako dito? Sa akin na to." Third night, pinuntahan ng tatay yung bata. May iyak na yung bata. Hawak-hawak niya yung kwintas. "Huwag ka na magsabi, tayo. Eto na." Nunahan na. Sabi ng tatay, kasi naman, hingin ko yung temporary. Kasi na-afford ko na yung permanent. Alam niyo po, ganyan tayo eh. Minsan binigyan tayo ng Panginoon. Hindi naman si Lord kasi binibigay ang mga bagay tapos kukunin lang naman. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin na ipinagkatiwala ng Lord sa atin ng temporary lang para mag-grow tayo sa ating character. Minsan may na-allow si Lord sa buhay natin na temporary lang muna para mag-grow din ang ating mga sisidlan. Kasi pag diretso permanent yan, baka hindi mo ma-handle. Amen? Siguro, akala mo yan na yun, pero hindi pa pala. Akala mo ito na yung trabaho na para sa'yo, pero hindi pa pala. Akala mo yan na yung business para sa'yo, pero hindi pa pala. Pero, dahil inalaw mo na mag-grow ka, nagiging mas magandang steward ka. Mas gumaling ka pa. Mas naging matalino ka pa. Amen ba? Amen. Para, pagka ipinahawak na ng Lord sa'yo yung permanent, mas maayos na ang pagka-handle mo. Diba? Minsan kasi tayo, pag temporary pa, nagipag-away tayo eh. Hindi! Akin to! Diba? Grabe. Katulad yan ng ano eh. Diba familiar dito sa Manila ang squatters? Diba? Squatters area, gano'n. Diba yung mga squatters? Meron po ba kayong nakita na raid or ang tawag doon, demolition sa squatters area na kusang nag-surrender ang squatters? Meron ba kayo nakita? Ay, kukunin nyo na po. Ay, sige po, salamat sa pagpastay ng 20 years. Ganon? Naku, nakikipagpatayan yun. Bakit nyo kami maalisin? Dito na kami pinanganak! Ay, wow. Sabi siya, pamurag ilahang yuta. Tama? Minsan ganyan ang attitude talaga natin. Porque nasanay na tayo, na ganito. Wala na. Makikipagpatayan na tayo. Pero, kung hindi mo lulundagan yan, kung hindi mo lulundagan yung attitude na yan, minsan sasabihin mo, ay mag-adjust kayo, ganito talaga ako. Wow! Paano kaya pag mag-adjust ka din?
Mag-adjust ka din kayo. Intindihin niyo ako. Ikaw kaya ako umintindi. Tama? Usap kami, mga asawa kami lahat kanina sa sa condo, sumama tong mga leaders from Davao. Sabi, minsan, itong mga asawang lalaki natin, pagod na pagod ka na nga, kakaligpit, kakaayos. Anong ginawa ng mga asawang lalaki? Nakaupo, nagtitv. Grabe, nagkakanda. Kuba ka nakakalinis, kakaayos at lahat. Walang ginawa. Nagtitv. Sabi ko, kasi, hindi naman talaga order ng Lord yan sa roles natin. Ang role ng mga asawang lalaki, they will provide. They will be a good provider to the family. They will be a good provider to the needs. Tayo mga asawang babae, anong role natin? We will keep the house. Tayo ang taga-maintain ng kaayusan sa bahay. Ilaw nga Diba? Yun talaga ang role ng Panginoon. Baliktarin mo yan na kung magkakagulo talaga. Sabi ko, huwag kayong mag-alala si Pastor Jessa, ganun din. Nagkakanda ko ba na makakaayos doon ang asawa ko nanonood ng Netflix? Pero hindi ko yan sisigawan. Sabi ko, grabe ka naman lang, tulungan mo naman ako. Hindi. Kasi, he's a good provider to the family. Minsan hindi yan nagmaktol sa akin, hindi niya sinabi sa akin, magtrabaho ka na nanaylan. Hindi niya sinabi talaga yan sa akin. Kaya, there was a good, proper order to that. Inintindi ko siya, at iintindihin ko yan kasi he is very good in doing his part. Minsan kasi, sabi ng isa, talaga, no? Talaga naman talaga. Minsan nga, sasabi pa ako, hindi naman talaga, siguro asawa ang hanap mo, baka katulong. Buti na lang na born again na siya. Naka-encounter sa Panginoon at nabago ang puso. Alam niyo po, minsan, kailangan natin iiwan ang mga nakasanayan nating attitude. Diba? Meron tayong mga prinsipyo. Uy, mag-adjust ka naman. Sabi ng tatay ko, matutong makisama. Tama? Mag-adjust ka naman. Hindi pwede lahat ng tao mag-adjust sa'yo. Ikaw din. Ikaw din kung ano yung pwede mong gawin to meet the gap. Amen? Amen. Lalagdagan mo na yan. Alisan mo na yan. Kasi may mga bagay na hindi nababago sa'yo, sa buhay mo. Kasi ikaw ang hindi nag-a-adjust. Diba? Sinasabi mo lagi, grabe na. Sabi pa, akong mga barkada, mga libakira kayo. Pero sa tinunod lang, ikaw tong si libak. Diba? So, walang mababago kung hindi mo una baguhin sa sarili mo. So, lundagan mo na yan. Amen? Minsan, hindi enough ang lakad lang. Kailangan lundagan mo talaga. Alisan mo talaga. Amen ba? Pangalawa, letter E. Eliminate doubt. Bago yan, meron akong babasahin. You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. Totoo yan. Hindi ka talaga makakadating doon sa kabila. At talagang makukross mo yung malalim. Kung ang mata mo, andun palagi, malakaw na ta sa white sand. Talaga makalis. Amen. Number 2, eliminate doubt. Say with me, doubt. Doubt. Ano ang nagagawa ng pag-aalinlangan? Ano ang nagagawa ng doubt? Yun ang nakapagpalubog kay Pedro. Alam niyo po, kung hindi lang talaga niya inalis yung mata niya kay Jesus, tuloy-tuloy sana yun. Tuloy-tuloy na lakad yun. Grabe naramdaman niya, naging sahig ang tubig. Inalis niya ang mata niya kay Lord. Pagka inalis mo ang mata mo sa Panginoon, diyan makakahanap ng daan ang pag-aalinlangan sa buhay mo. Siyempre, ang demonyo, wala yung ibang gagawin, kundi babasagin, wawasakin ang testimony mo. Nakakalunod ang pag-aalinlangan. When you are doubting, you are not trusting. Are you there? Ulit ha.
When you are doubting, you are not trusting. Pag may pag-aalinlangan, hindi ka nagtitiwala. Itaas ang kamay kung nagtitiwala ka talaga sa Panginoong Jesus. Amen. Yes. So kung nagtitiwala ka sa Kanya na makapangyarihan siya at kaya ng Lord lahat ng mga pinagdadaanan mo, hindi ka mag-aalinlangan. Eh ano ang common na ginagawa ng tao? Kung nanonood po kayo ng live, nakikita niyo ito lagi. Di ba ganito tayo, oh? Lord, hindi ko na kaya to. Ibibigay ko na to sa iyo, Panginoon. Eto Lord ha, isosurrender ko na. Lord ha, nasa kamay mo na yan. Lord ha, Lord, parang malaking ginagawa. Ano Lord, tutulungan na kita? Lord, ako na nga. Oh wow. Nilagay mo na ako sa kamay ng Lord. Ito talaga minsan ang ginagawa natin, oh. Akala mo nag-trust ka na. Nilagay mo na sa kamay niya. Pero, Lord, June na Lord. Lord, mahulam sa koy. Hello? Mangutang sa kobi. Tuwala. Sabi mo, isinurrender mo na. Pag sinurrender mo na, eto ganito ako mag-pray. Oh. Lord, ito kaya to. It's more than my capacity. Kaya Lord, surrender ko na sa'yo. Kaya na yan, Lord. Lord, excited ako, Lord. Anong gagawin mo? Lord, excited talaga ako, Lord. Lord, excited pa rin ako, Lord. may mga times sa buhay namin na hindi agad-agad ang answered prayer. Pero never ko yung kukunin sa kamay ng Panginoon. Para ako kumuha ng malaking bato. Pinagpo ko lang sa ulo ko. Kukunin ko lang din lang naman sa kamay ng Panginoon. Kagabi, the other day, pagkatapos ng conference, I had my portion. Hindi naman ako tumigil sa pagpe-pray sa kapatid ko, sa ate ko. Hindi ako tumigil. Pero yung intensity, yung passion sa pagpe-pray, parang nawala konti. Pero, nung patapos ng conference, I had my portion. Grabe talagang tinurn ng Lord back around ang puso ko. That I cried back again for her. Hindi ako makaiyak para sa kanya. Nakakainis. Pero umiyak ako ulit sa Panginoon para sa kanya. Sabi ko, Lord, pauwiin mo lang talaga itong babae ko. Iparamdam mo ulit sa kanya ang pagmamahal mo kahit alam niya naman na hindi talaga nawala yun, Lord. Umiyak ako para sa ate ko. Tapos, kanina umaga, chinat ko siya. Sabi ko, I prayed for you. I love you. Hindi na ako nag-expect na magre-reply. Oh, ba, nag-reply! Sabi, thank you. I love you too. Oh, praise the Lord. Alam niyo po, kung ako ang titingin, napaka-impossible na talaga. Kasi decided na siya. Yun na talaga. She made a decision na that would be her life. Minsan nga. Buti na lang, hindi kami binlock lahat. Umalis sa lahat ng GC sa pamilya. Grabe, parang sabi ko, pagpapalit mo kami. Wala kaming natinong pag-uusap kasi laging nagtatapos sa away. Pero sabi ko, Lord, I place it all in your hand. Ito talaga sabi ko, Lord, di ko na talaga alam paano siya pakasukin, paano ito matatapos. Hindi ko na talaga alam, Panginoon. Pero alam ko, Lord, alam mo ano ang gagawin. Pareho yan. Pati yung ating Pastor Jester, ganun din. I stopped being passionate in praying for her. But the other day, the Lord changed me one more time. So, again, I eliminated the doubt. Umalis ka sa puso ko pag-aalinlangan. Kasi kung titignan ko situation, napaka-impossible na talaga na maaayos ko. Pero si Lord, walang hindi kaya. Amen? Amen? Walang hindi kaya. Hindi ko alam kung ano yung mga impossibilities din sa mga buhay ninyo. Sa relationships, sa finances. I don't know. Pero kung hindi mo alam, maganda yan. Kasi alam ni Lord. Amen. Kaya huwag mo na kunin. Pagka inilagay mo na sa kamay ng Lord, dyan na yan. Lord, maghihintay ako. Excited ako, Lord. Hanggang ngayon po nagpe-pray ako na magkakabalikan ng parents ko. 19 years na po. Walang ni isang trace ng possibility na magkakabalikan. Napaka-imposible. Hindi nga pang-abot nag-aaway na ano naman kaya kung nagsama pa.
Di ba? Pero hindi pa ako tumitigil. Kanina, umiyak na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa lahat ng mga imposibleng ito. Dahil lalo akong na-excited kung paano kagagawa, Panginoon. Amen. 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 Amen? Kaya po pagganahin niyo po yan. Paalisin niyo lahat ng mga doubt at pagdududa sa puso niyo. Hindi yan nakakatulong sa'yo. Nakakabigat lang yan, hindi ka makakalundag niyan. Pero pag inilagay mo yan sa kamay ng Panginoon, hayaan mo si Lord. Hayaan mo si Lord na gumawa para sa advantage mo. Amen ba? Excited ba kayo makakita paano si Lord gagawa? Sabi po ng Isaiah 41:10, baka para to sa iyo. Ha? Gawin mo tong live verse sa taong ito. Isaiah 41:10 sabi, don't worry. Pakitingnan po sa mata ang katabi mo. Pakisabi ulit, baka hindi narinig. Sabihan mo, don't worry. I am with you. Ang sarap. No? Ang sarap talaga. Ang sarap ng ma-assured ka, no? Ang sarap ng assurance, lalo na pag si Lord ang nagsabi, don't be afraid! I am your God. Sino dito ang masaya na si Lord ang Panginoon mo? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. I will make you strong and help you. Amen. Kung kailangan mo ng tulong ng Panginoon, pakitaas ng kamay. Amen. Papalakasin ka ng Diyos. Amen. Kung nanihina ka man, nawawala ka na ng pag-asa, papalakasin, papakita. The Lord will make you strong. I will support you with my right hand and that brings victory. Amen. Wow! Di kaya ka lagi talo kasi hindi mo kasama si Lord. Baka dito sa may kanan, nandito si Lord, pumunta ka talaga sa kaliwa. Kumaliwa ka pero pwede namang bumalik. Amen? Amen. Lagi ko ito sinasabi sa Bisaya, hantod buhi, pwede pa mo bawi. Amen! Buhay ka pa ba? Amen. Ay, pwede pang bumawi. Amen? Habang buhay ka, pwede kang bumawi. Number 3. Letter A. Audacity. Say with me, audacity. Audacity. Alam mo sa Tagalog yan? Tapang. Tapang. Amen. Itaas ang kamay ng mga matatapang. Yes. Hindi sa kalakasan mo, pero sa kalakasan ng Panginoon sa iyo. Amen. Ito yung willingness na mag-take risk ka. Boldly take risk. Siguro, ang taking risk mo, katulad ng ginawa ko kanina, nag-take risk ako, hindi ko na inasaan na magre-reply siya, pero chinat ko pa din. Boldly yun, ha? Hindi na kami nag-uusap ng ganun, eh. Pero, alam ko, merong na-restore between the two of us. Alam niyo po, minsan, kailangan mo lang talagang tapangan yan. Amen? Shameless boldness. Yun. Diba? Matapang na tayo sa mali. Ito pa kaya sa mabuti. Tama? Sino ba matatapang sa Bible na nakikita natin? Si David. Grabe! Back then, it was like David was 16, 17 years old nung napatay na si Goliath. Grabe, no? Pero grabe yung tapang na yun. Sabi niya sa hari, Hari, pwede mo ba akong payagan na ako ang papatay sa higante niyan? Tingin ng hari sa kanya. Ay, bataan ni kapayat-payat, ani. Pero desperate na din yung hari. Kasi, grabe, everyday iniinsulto na yung mga Israelita eh. Talagang walang makakapantay doon sa higanting yun. Sabi ng hari, kaya mo? Kaya ng Panginoon, hari. Sabi niya, sige, isuot mo nga ito. Ito mga armor ko, isuot mo ito, baka maano ka. Ako pagkasuot ni David, parang hari, parang dito ako mamamatay. Tinanggal niya lahat, hindi na po ito kailangan. Ang Diyos ang kasama ko, yun ay sapat. Amen. Grabe, no? Si Goliath, ang haba-haba ng kanyang espada, ang laki-laki ng tao na yun, siguro isang tadyak lang si David nun. Kung si David lang yun, pero kasama ni David si Lord. Kakaibang tapang yun. That's audacity right there.
Sabi ni Goliath, ano ba to? Anong tingin niyo sa akin? Aso? Ba't niyo ako binibigyan ng pagkain pang aso? Wow! Intro pa lang, insulto agad. Sabi ni David, hindi ako naparito dahil sa kalakasan ko, kundi sa daladala kong lakas ng Panginoon ng Israel! Grabe, gipintik ka. Ay, di dito pintik. No? Saan lang buyog sa Tagalog? Basta mo to. No? Pag, kinador na yun, pag tingin ni David sa noo ni Goliath, sabi ni David, kani, lapad kayo. Wag yun ni sipyak ba? Paglambo yung ni David, shoot, diretso din, lubong ang bato. Libong si Goliath. Ano sabi ni Goliath? Ano sabi ni David? Puputulin niya ang leeg mo gamit ang espada mo. Totoo nga. Eh, syempre, pagkalipong ni Goliath, bang! Tumbang! Dagan din si David! Gikuhang! Sundang ka na! Espada ni Goliath at pinutol ni leeg ni Goliath! Lahat ng mga kalaban na starstruck. Kumana? Ano to? Pili na ta! Kaya bitang, yan yung sa mga movie ba na may delay? Wah! Delay 6 seconds ba? Kinuha ngayon ni David yung ulo ni Goliath. Paano na kayo? Wah! May delay. Grabe, no? 16 years old! But has the strength of the Lord. It doesn't matter. As long as you know kung kaninong lakas ang nasa sa loob mo. Yes, imposible ang situation mo. Yes, imposible na ang finances mo. Yes, imposible na lahat-lahat. Pero walang hindi naman kaya gawin ng Panginoon. Alam mo ano lang kailangan ng Lord? Kailangan lang ni Lord ng surrender mo. Lord, andito ako. Gamitin mo ako. Ako ay vessel mo. Lord, I am your instrument for victory in my family. Lord, andito ako. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa kahusayan ng generation na to. Oh! That's different. Hindi ka, Lord, ka mamatay ako ng problema. Ano si Lord, hindi na ako kinahanglan drama. Kinahanglan akong surrender na kapag dali na. Hindi mo katapat. Tapangan mo lang kasi. Amen? Amen. In verse 32, sabi dito, and when they had climbed back into the boat, the wind stopped. Nung makita silang dalawa ngayon doon sa bangka, ano sabi ng Lord sa, ano ang sabi ng Lord sa malakas na hangin, sa bagyo? Kinamand lang ng Lord. Still, be still. Grabe, na-starstruck ulit ang mga disa. Grabe to siya. Pati bagyo, nakikinig sa kanya. Grabe ang Lord, no? Walang hindi kayang patigilin ang Lord sa buhay mo. Amen. Lahat. Pwede na Lord i-order ng peace yan sa puso mo, sa buhay mo. Lastly, powerful display of God's presence. Yan ang mangyayari pag nag-let go ka, pag nag-eliminate ka ng doubt, at pag may audacity ka, merong powerful display ng presensya ng Lord sa buhay mo. Sino dito gusto makakita kung paano si Lord gagawa sa buhay mo? Taas ng kamay? Yes! At gagawin niya ng Lord sa pamamagitan sa iyo. You know, God can heal the sick through you. God can perform miracle through you. Pwede yun! Parang katabi mo, hindi na iniwala eh. Pwede yun. Pwede yun. Bakit wala nang gumagaling pag nagdadasal tayo? Bakit wala nang gumagaling? Eh, wala nang nagdadasal eh. Diba? Noon, pag dinasalan yung patay, nabubuhay ulit. Ngayon, wala nang pe-pray kasi pagka nabuhay ulit, multo! Multo! Wala na lang mao. Sino dito gusto ulit? Sino dito gusto ang makakita ng mga milagro dahil gagamitin ka ng Lord para sa mga gagamitin ka ng Panginoon para sa milagro ng kapitbahay mo.
Di mo alam yung 1 kilong bigas na yan, milagro na pala yan. Pero hindi naman sobra-sobra sa inyo, pero nasa puso mo talaga, parang gusto kong mag-share ngayon na, hey kapatid, 1 kilo lang to, pero isi-share ko sa'yo. Wow! And you became a miracle. Hallelujah. Ang katapan. Ulang po ang bugas, oy. Lagi. There will be a display, powerful display of God's presence in your life. Amen? So this year, this March 2024 onwards, huwag ka na lagi umiiyak sa Panginoon dahil gusto mo, Lord, ako, Lord, answer prayer ko, Lord, ang problema ko, ikaw na pirmi. Di kaya, ngayong taon, bakit hindi mo subukang mag-pray? Lord, gusto kong maging answered prayer sa pangailangan ng iba. Yeah. Para next level yun, ha? Diba? Kasi pag hindi mo na pala iisipin yung mga pangailangan mo, iisipin mo din ang kailangan ng iba. Wow! Sabi ng Bible, he who refreshes others will be refreshed. Kung sino yung tutulong sa iba, ay, mas masarap yun pag ang tulong ng Panginoon ang mapunta sa iyo. O kunti lang siguro yung tinulong mo sa iba, pero ang tulong ng Panginoon sa iyo, holistic yan. Lahat ng aspeto, tinatatamaan yan. Amen? There will be a display of God's presence. Ano ang sabi ng mga tao? In verse 33, the others sat there, awestruck. Ano sabi nila? You are really the Son of God. Nung simula, anong sabi nila nung simula? Ay na, bumabagyo na, no? Parang napapahamak talaga sila, parang malulunod na silang lahat. Tapos si Jesus naglalakad. Ano sabi nila? Nakikita niyo ba nakikita ko? Nakikita niyo ba nakikita ko? Multo! Wow, power kayo. Sahay, no? Nagitay nga na, no? You always come as a help. Pero pagdating sa kanila, ang tingin nila sa'yo, kaaway pa rin. Kahit tulong yung dala mo. Diba? Tanaw nila primero, ang tingin nila, multo! Pero anong conclusion? You are the Son. You know, siguro ikaw lang yung nagpupunta ng CLC ngayon. Ikaw lang yung nag-church. Unti-unti, binabago ng Lord ang buhay mo, naiintindihan mo na eh. May binabago si Lord sa puso at sa isip mo eh. Ikaw pa lang. Dito sa Sunday, encourage ka, receive mo yung word, you're so blessed. Pero pag uwi mo, simba. Simba. Ganon ka pa din. Yung bibig mo. Ganon ka pa din. Palautang nihapon ka. Simba. Alam niyo? Yung mga ganyan. Para lang din yun yung una kanyang simulan. Multo! Parang ganun lang din. But at the end of this, kasi hindi ka titigil at hindi mo talaga titigilan hanggang merong makita sila sa buhay mo, yan mga nag-iinsulto sa'yo, yung mga critics mo na yan din ang magsasabi sa'yo. Balang araw, tatanungin ka din yan. Saan ka ba nag-charge? Pwede bang sumama sa'yo? Pero huwag ka muna mag-give up. Kasi dadaanan mo pa lahat ng mga bagyo, katulad ng mga disciples, di ba? Katulad ni Pedro. Pero dahil hindi nag-give up, merong display sa power ng Panginoon. Amen? Marami pa tayong pagdadaanan. Pero wag na wag kang lalayo. Ako ba yung tao liha? Amen. Marami ka pang ipaglalaban. Pero wag na wag kang lalayo. Sa panahon na lalayo ka na, andyan na ang lahat ng demonyo. Kakainin ka na. Pero hanggat sa mayroong nagpe-pray sa'yo. Pakitingnan mo nga yung likod ng kasama mo. Katabi mo. Pakitingnan. Dito, sa may likod ng ulo. Pakitingnan mo. May mata ba? Wala. Takot naman kung may mata. Ha? Puting buhok lang pero walang mata. Kahit pahukay, kahit kalbuhin pa yun, walang mata, di ba? O ibig sabihin, walang ni isa dito na nakakita sa likod. Alam niyo ba ang demonyo?
The devil will always play unfair. Titirahin ka niyan sa likod. Kasi pag titirahin ka niyan sa harap, alam ng demonyo yan na kaya mo yung saluhin sa pangalan ni Jesus. Kaya titira yan sa likod mo. Titirahin ka ng sakit, ng disgrasya, lahat ng kamalasan sa buhay, ititira yan sa'yo. Pero ano yung advantage na mayroon kang kasama sa pananampalataya? Ano yung advantage? Ito. Ito, dalawa. Yung kayong dalawa. Kailangan ko ng artista eh. Kayong dalawa. Kayo. Na-miss ko kayo. Click kayo. Sige, talikuran kayo. Ayan. Kung ikaw to Christian ha, tirahin ka ng demonyo sa harap, alam mo yan, in Jesus name, marunong ka yan eh. Pero kung sa likod na, hindi mo na nakita. Pero ito yung advantage pag may kasama tayo sa Panginoon. Kasi may tumitingin sa likod mo para sa iyo. Titirahin ka ng demonyo, titirahin ka ng kaaway. Oh, in Jesus name, Lord, protect my sister in Jesus name. Lord, protectionan niyo po ang pamilyang ito. Protectionan niyo po ang kasama namin sa church. May nagpipray sa iyo? Ay, wag na magkalalayo. Sabi ang mga tabi mo. Wag na wag. Kasi pag lumayo ka, wala na. Napaka-bakante. Napaka-open. Lahat na ilo-launch ng demonyo. Alagang tatama yan. Pero dahil may nagpe-pray sa'yo, uy! Sabihan mo katabi mo, magpe-pray na ako. Ulit, pakisabi, magpe-pray kita. Ayan, talakpakan ka natin sa mga. Kaya marami po nawawala sa pananampalataya kasi umaalis. Tingnan niyo po yung katabi niyo sa kaliwa. Sabi mo, huwag kang aalis. Walang aalis. Walang aalis sa pananampalataya. Kailangan mayroon tayong kasama. Mag-open up ka sa tamang tao. Amen? Huwag kang mag-open up dun sa kapitbahay mong parang announcer. Na-announce kinabukasan, alam na ng buong barangay ang pinagdadaanan mo. Mag-open up ka sa kasama mo sa church, magpa-pray ka. Yan po ang importance na meron tayong cell group. Amen. Yan po ang importance na meron tayong kasama sa buhay. Kaya po i-announce ko po sa inyo, ngayong katapusan, meron tayong Encounter God Retreat. Okay? Yan po yung opportunity mo na ma-discover pa kung paano mo palalakasin pa ang puso mo sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po lalalim ang pagmamahal mo sa Kanya kung hindi mo siya lubusang kilala. Tama ba? Kaya kilalanin mo si Lord. Hindi lang si Lord yung namatay sa krus at napako doon at nagligtas sa'yo sa iyong mga kasalanan. Hindi lang si Lord ganon. Si Lord ay pwede mo rin maging kaibigan, pwede mo maging ama, pwede mong maging kausap gabi-gabi, araw-araw. Pwede mong madiscover na mahal ka niya. Amen. Paano mo yun madidiscover? Magbigay ka ng panahon. Hindi po sapat ang linggo. Ito kinakain natin ngayon. Para lang itong diba? Sino ba dito kumain ng lunch kahapon? Para ngayon hanggang lunch ngayon. Alas 2 pa nga lang ng hapon kahapon, wala na yung kinain mo eh. Tulad lang din yun ng Sunday service. Hindi ka pwedeng kumain ng Sunday morning na hanggang Sunday next week. Mauubos tayo. Baka nga Tuesday pa lang, ubos ka na eh. Diba? Kaya galit-galit na naman. Pero if naka-encounter ka kay Lord, madidiscover mo si Lord deeper. Mas maiintindihan mo siya. At mas mamahalin mo siya. Amen. Hindi pa ito dahil sa CLC, dahil sa religion na pagka nag-encounter ka, lilipat ka na, meron ng membership. Wala pong gano'n. Merong registration. Okay? Kasi magbabayad tayo ng venue eh. Pero wala pong membership. Na pagka naka-encounter ka na, tapos magbabautismo tayo, mababaptize ka na, wala na, CLC na talaga forever. Ganun pa rin, kung saan religion ka, doon ka lang, okay lang yun. Wala tayong religion dito. Pero meron tayong malalim na relationship. Amen. Amen? So, pakilagay mo doon na. Encounter God Retreat, mangyayari po yan sa March 28 to 30.
Okay? I-announce pa natin yung venue. Madali na lang yan pag malaman natin kung ilan tayo. So, March 28, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi lang. So, makapagtrabaho pa tayo. March 29, ganun pa din, 6 to 9 p.m. March 30, yan po yung whole day, 8 to 5 p.m. Oy! Tama pala! Holy Week pala to! Diba? Saan ka nung Holy Week last year? Diba nagdagat ka lang? Kumain ka lang ng biko at binignit? Diba? Ngayon, Holy Week, eto, ang ganda nito, no? Swerte naman ng Luzon. Ganda na schedule nyo. Diba? So ito talaga, ma-appreciate mo talaga. Oh. Ito yung linggo na nagsakripisyo ang Lord at namatay sa cross para sa atin. Hi, kalami. Sarap naman. I-spend mo ang time na to. Wala ka sa dagat o sa bundok o asan ka man nag-hiking. Nasa presensya ka ng Lord. Amen. So, ini-invite po namin kayo, lahat kayo na nandito ngayon, ini-invite po namin kayo. Malalaman ko kung mag-i-encounter kayo kasi magpapalista kayo kay Ate Ellen. Ate Ellen, tayo ang Ate Ellen. Ayan si Ate Ellen. Opo, palista kayo sa kanya mamaya kasi meron tayong tinatawag na life class. Yun po yung unang level sa encounter. Okay? Life class, meron tayong lesson yan. Para mahanda ka, malaman mo kung bakit ko kailangan ng encounter, bakit ako mag-encounter. So, mga 15 minutes lang yan mamaya. Habang kumakain tayo, gagawin ko yung life class. Tapos, 4 na linggo yan. 4 na Sundays yan ang life class. And then, encounter na. Okay? Pagkatapos ng encounter, continue naman ang life class. Para saan? Para mag-grow talaga tayo. Hindi naman tayo pwedeng mag-grow sa Panginoon. Linggo-linggo ka lang nandito eh. Merong process yan. Kung gusto mo talaga na unlad ka sa pag-serve mo sa Lord, magpapaprocess tayo. Diba? Bakit ba? Kasi ang processed, mahal yan. Tama? Amen. Ano ba ang mas mahal? Buo na baka o corned beef? Ha? Iisip mo katabi mo. Teka, buong baka, 15,000 yun. Buong baka. Pero ang corned beef na ganyang lata, ilang grams lang yan? Tama? Pinrasis na kasi. Ilang corned beef ang magagawa sa isang buong baka? Tama? Mas mahal talaga ang process. And ang Christian na processed. Na-process yung heart, na-process yung character, na-process yung pag-iisip. Obo! Mas mamahalin. Yee! Ako, gustuhin ko talagang ma-process kaysa ma-possessed. Ayoko yung possessed. Diba? So, I encourage you, let's do it. Ang tagal-tagal mo ng Christian, wala kang nilundagan. Leap a little bit higher, bring your relationship to the Lord to the next level. And next level mo na. Tama na ang understanding mo na okay na ang linggo. Hindi po. Mas okay yung mas lumalim ka pa sa Panginoon. Bakit? Kasi kung ang pananampalataya mo sa Panginoon hanggang sa iyo lang, tawag doon, sabi sa'yo pa, mabaw kayo. Napakababaw lang. Dapat ang understanding mo, ang pagmamahal ko sa Panginoon, aabot hanggang sa mga anak ko, sa mga apo ko, at sa mga anak nila. Ganon! Next generation after the next. Kasi kung ikaw lang, pagkamatay mo, wala na. Tama? Dapat pangarapin natin na kahit 50 years from now, 100 years from now, kung hindi pa babalik ang Panginoon, sure ka na ang mga anak mo sa Diyos, kay Panginoong Jesus lang magsasamba. Amen? Amen? Kaya magpalalim ka na. Yes? Kaya tandaan natin, if you wanna take a leap, you have to let go. Everybody say, let go! Let go! You have to eliminate doubt. Amen? Again, eliminate doubt. You have to have audacity. Yes? So that you can see a powerful display of God's presence. Amen? Natanggap po ba natin ang salita ng Panginoon? Yes? Ikaw muna at ang Panginoon.
Ngayon, ano ba yung mga bagay sa buhay mo, sa loob-loob mo, na kailangan mo nang i-let go? Kailangan mo nang iwan, kailangan mo nang bitawan, mga galit, mga sakit, mga puot, mga expectations sa mga maling bagay. You know, if there are things that you have to let go right now in the presence of the Lord. Kaya mo yan dahil kasama mo ang lakas ng Panginoon. Kailangan mo nang tanggalin ang lahat ng mga pagdududa sa loob-loob mo. Kung hindi mo kaya, maganda. Kasi kaya ng Lord yan. Kung hindi mo kaya, maganda. Kasi hindi mo nasusubukan. I-entrust mo na sa Panginoon. Wag na wag darating sa punto na hindi ka naniniwala sa Kanya. Dahil kitang-kita ang duda. No way. You are never doubting. You are trusting. You're trusting God. And today, humingi ka sa Lord ng kalakasan. Extraordinary strength from heaven. Ano ang sabi ng Lord sa iyo? Huwag kang matakot, sasamahan ka niya. Siya ang iyong Diyos at Panginoon. If there are things in your life that you need strength from God, come on, ask it. Lord, I need your strength today. I want your strength, Lord. I want your strength for my marriage. I want your strength for my finances. I want your strength for my health. I want your strength for my children. I want your strength for my family. I want your strength, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Palakasin mo ako ngayon. Hindi ako lalabas sa lugar na ito na hindi ko maramdaman ang kalakasan na galing sa iyo. Come on, make it bold right now. Tapangan mo na. Tapangan mo na. Lagi ka na lang umiiyak. Lagi ka na lang talo. It's time for your strength in the Lord to come forth. In Jesus' name. Dahil excited ang Lord na ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. That He will get the glory. Maluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. He will get the glory. He will get the glory. Come on, lift up your hands to the Lord. Sabihin mo yan, Lord, maluluwalhati ka sa buhay ko. You will get the glory. You will get the honor, God. I will win in this life, Lord, because you are my strength and you will get the glory. Come on, say it. Yes, Lord, you will get the glory. Not my glory, but your glory, God. Your glory. Lord, ang mga tao magtatanong ano ang kaibahan sa akin dahil ikaw ang nagiging maiba sa buhay ko, Lord. Ikaw ang dahilan na iba ako, Panginoon. You will get the glory, God. You will get the glory in my life. Your power will be displayed over my life, Lord. In Jesus' name, I declare now strength from the Lord. I declare now that audacity from the Lord. I declare now in Jesus' name that the power of God will be displayed in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Maraming mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo dahil pinapayagan mo siya. So ngayon, payagan mo ang Diyos. Now, allow Him. Lord, I allow you to work in my life. Lord, I allow you to be the God over my life. Lord, I allow you to reign and rule over my life. Come on. Payagan mo ang Lord. Gentleman ang Panginoon, hindi siya gate crusher. Basta-basta na lang take over. Hintayin ka ng Lord na papayagan mo siya. Payagan mo ang Panginoon. And it will all start by accepting Him in your life. Tanggapin mo ang kanyang pagmamahal. Tanggapin mo si Lord sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi sa relihiyon, kundi dahil naintindihan mo na kailangan mo siya. Kailangan mo siya sa buhay mo. Come on, make it a decision now. Thank you, Lord. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, sundan mo ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, maraming salamat
Maraming salamat sa iyong pagmamahal. sa iyong pagmamahal. Lord, sa araw na ito, Lord, sa araw na ito, binubuksan ko binubuksan ko ang aking puso. ang aking puso. Pumasok ka Pumasok ka sa buhay ko sa buhay ko bilang aking Diyos bilang aking at aking tagapagligtas. aking pagkakita. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, ikaw na ang Diyos ikaw na ang Diyos na maghahari na maghahari sa aking buhay. sa aking buhay. Tinatanggap ko, Panginoon, Tinatanggap ko, Panginoon, ang iyong pagmamahal ang iyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Today, let us silihan po natin ang salita ng Panginoon at ang ating panalangin. Natatanggapin natin siya. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Let us make it always a difference na hindi lang tayo basta nag-communion lang dahil nagsimba tayo. Pero dahil inaalala natin ang ginawa ng Diyos sa krus para sa atin. So, mag-communion po tayo ngayon, remembering what He has done on the cross. But I'd like for you to make it more special. You will take the symbol of His body and blood because you respect and honor His sacrifice on the cross for you. Alright? So, as we continue to worship the Lord today, you can make your way here. Meron po tayong mga elements dito sa harap. Kunin niyo po yung portion niyo. Balik po kayo sa upuan ninyo. And let's continue to worship the Lord together. When you are ready, go ahead. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let's continue to be in the mode of worship. Oh, Lord, you searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your heart is
1 Corinthians 11:23 to 26. Babasahin ko sa Tagalog. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkalulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. I'd like for you to lift up symbol of the body and the blood of Jesus. Lift it up to the Lord. Father, we honor you and your sacrifice on the cross for us. Maraming salamat, Panginoon, at tinapos mo talaga ang mission, Lord. Maraming pwedeng magiging dahilan, Lord, na hindi mo na lang yung tapusin sa sobrang sakit at pait na iyong dinanas, pero tinapos mo pa rin, Lord. And now we are here experiencing that freedom, Father. Lord, we remember one more time your sacrifice on the cross, and we honor what you have done. We honor and respect what you have done, Lord. And here we are, God, commemorating, remembering that sacrifice. And I declare in the name of Jesus, as you have promised in your word, Lord, that by your stripes we are healed. And so I declare sa lahat ng may karamdaman ngayon, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka. Magaling ka na sa pangalan ni Jesus. As you receive the symbol of His blood, you are healed in Jesus' name. At Lord, walang hindi pwedeng hugasan ng iyong dugo. Lord, I declare cleansing in Jesus' name. Lord, by the power of your blood, we are healed, we are cleansed. Father, we are free, Lord God. Lord, bless the symbol of your body and blood today as we receive it. In Jesus' name. Amen. Amen. Unahin po natin ang tinapay. Pwede natin inumin ang juice. Thank you, Lord. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Father,